Narito na ang programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan hatid sa inyo ng Berwan Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Ating alagaan ang kalusugan sa wastong paraan, mga sustansyang kailangan tuwing tayo ay kakain. Dapat ilaan, pagkain kakainin, masustansya ang hain. Marami ang kailangan, sustansya sa ating katawan, tubig at mga mineral. Ang laging kulang, sanhin ito ay sakitin ang katawan. Iwasto ang kalusugan, tamang pagkain at inumin. Tubig na purified ang dapat inumin. Ionic CMD, sa tubig dapat haluin. Ionic Minerals lamang ang nagbibigay energy na kung kulang ay ika'y tatamlay. Tubig at mga mineral, sakot sa kalusugan, panibagong konsepto sa kalusugan. Sundin mo ng masinsinan at lulusok ka na uli, o kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Ionic. Ito po ang ating programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Ako po si Michelle Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang WaterDoc ng Pilipinas na si Dr. Ren U. Paragas. WaterDoc, magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, Michelle, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program. Tayo po ay kasalukuyang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo rin po ay naka-live streaming sa ating YouTube channel at Facebook page na Ionic Minerals Philippines. Kung kayo po mga ka-Ionic ay nanonood po sa aming Facebook Live at YouTube channel, inibitan po namin kayo na ngayon pa lang po ay mag-like. At pakishare nyo naman po yung ating live program sa inyo pong mga Facebook account or timeline. Sa mga nakikinig naman po dyan sa radyo, sa kanila pong mga bahay, opisina, trabaho, mga tindahan, mga terminal ng sasakyan, mga kainan, o sa kahit saang sulok man ng Pilipinas na kayo ay nakikinig sa ating programa, kung maaari po ay pakilakas-lakasan po yung volume ng ating mga radyo. At imbitahan din po natin yung mga kaibigan po natin na makinig din po ng ating programa. Nang sa gayon ay sabay-sabay po tayong matuto at maintindihan po natin ang ating pong konseptong tubig at mga mineral. Ngayon po mga ka-Ionic, narito po muli si WaterDoc para po sa kanyang updates or comments po ngayong araw. Doc Ren! Maraming salamat, Miss Shay. Itong araw na ito, meron akong gustong iparating sa ating mga tagapakinig at mga nanonood ng ating program. Sa season na po kasi ngayon, studies have showed that sa buwan ng Disyembre at Enero,
dito po mataas ang rate ng mga taong nagkakaroon ng tinatawag natin na cardiovascular diseases. At ang sinasabi nila, ang sanhi po daw ay yung lamig ng panahon. Kasi pag malamig yung panahon, ang nangyayari yung ating mga arteries para mag-conserve ng heat ng katawan, sila po ay nagko-constrict. Dumiliit ang parang size nila. And with that, yung blood supply ay affected, and therefore magiging trigger daw ito ng either hypertension, heart attack, o yung stroke. Okay? Kasi ito ay ilan sa mga cardiovascular diseases na common sa panahon ngayon. However, sa aking pananaw, hindi po yung lamig ang sanhi. Kasi pag lamig ang sanhi, siguro halos lahat ng tao magkakaroon ng ganun sakit, di ba? Pero hindi po. In-attribute ko itong cardiovascular diseases na tumataas ang incidence pag dating ng taglamig ay unang-una, pag taglamig po kasi, ang tao po ay hindi marunong uminom ng sapat na daming tubig. Sanhi po, ang feeling nila, pag uminom sila ng tubig, lalo po silang giginawin. Of course, alam natin na ang tubig po ay best na coolant na meron po. Pwede naman, di ba, na inom tayo ng maligamgam na tubig o medyo mas mainit pa dun sa maligamgam. And with that, nakakatulong na painitin ang katawan. Kasi kung hindi tayo umiinom ng sapat na daming tubig, ang katawan natin madidehydrate. Pag na-dehydrate, kasama po ang dugo na mababawasan ng tubig. Ngayon, ang dugo po natin is between 86 to 90% water. Kaya kung hindi kayo umiinom ng sapat na daming tubig, itong dugong ito, maaari po siyang lumapot. Pag lumapot po siya, yung tinatawag natin na resistance of flow ng dugo against the vessel wall ay nag-i-increase, nadadagdagan. And with that, ang ating arteries o yung blood vessels natin, maaring masugatan dahil nga yung resistance ng flow ay mas mataas. Pag nasugatan ang lining ng ating arteries, ang nangyayari po dyan, ang ating atay ay gagawa na mas maraming cholesterol. Kasi ang cholesterol po is the body's repair substance. Ang role ng cholesterol do sa ating ugat ay parang yung ginagawa ng Department of Public Works and Highways, di ba? Kung yung kalsada po ay lubak-lubak, anong gagawin nila? Maglalagay po sila ng aspalto para yung kalsada po ay kuminis ulit. Pero yung role ng cholesterol dito sa nasugatan ng mga arteries ay hindi yung pangtapal lamang, kung hindi ito po ay tutulong para mabawasan yung resistance ng flow ng dugo sa ating ugat. Pag malapot kasi ang dugo, ang puso po ay mangangailangan ng karagdagang puwersa para ibomba ang dugo, lalong-lalo na paakyat sa ating utak. Ang utak po natin ay nandun sa pinakatuktok na bahagi ng ating katawan. So, ang role ng puso ay parang yung bomba na kailanganin yan ibomba ng tubig doon sa tangke na nandun sa tuktok ng building. Dahil nandun sa tuktok ng building yung tangke, kailanganin na magkaroon ng mas mataas na pressure para maiakyat ng bomba yung tubig. So, ganun din po ang nangyayari sa puso natin pag lumapot ang dugo. So, itong karagdagan na pressure ay magdudulot nga itong increased resistance ng flow. And with that, nakakakos ng injury ang lining ng ating arteries. Mangyari lamang kasi ang puso natin ay tumitibok normally between 80 to 90 times per minute. Biro mo yun, sa isang minuto lang, ganyang katindi, ganyang kadalas na dumadaloy ang dugo sa isang point ng ating artery. So with that,
magkakaroon ngayon ng deposit dito sa artery. Ngayon, kung yung taong may-ari ng katawan na yan ay pababayaan niya na lumapot ang kanyang dugo, kasi isang problem lang sa pag lumamig ang panahon, hindi lang yung kakulangan ng tubig ang nangyayari, kundi siya po ay iinom ng mga mainit na inumin, na usually itong mga inumin na ito ay merong caffeine. Ang caffeine po ay diuretic. Pampaihi po yan. So, iihi kayo beyond the normal rate and normal frequency. And with that, matutuyuan po ang inyong katawan, lalapot ang inyong dugo. Yung mga caffeinated beverage po ay tulad ng kape, tsaa, soft drinks, energy drink, pati na ang tsokolate. Kaya kung mahilig po kayo uminom ng ganyan, make sure na i-compensate nyo yung water loss ng inyong katawan. Ayon kay Dr. Feridun Batmanhilich, na siya po yung may akdang ng libro, Your Body's Many Cries for Water. Ang sabi niya, kung kayo po iinom ng 1 tasang kape, ang mawawal sa inyo mga 3 tasang tubig. So pag ganun ang ginagawa nyo araw-araw at dito'y taglamig, darating kayo sa condition na tinatawag niyang unintentional chronic dehydration. Hindi nyo alam na unti-unti inuubos ang tubig sa inyong katawan. Ngayon, kung kayo po ay nandun sa state of unintentional chronic dehydration, about 8% ng tubig ay mawawala sa inyong dugo. And with that, lalapot ang inyong dugo. So, to compensate doon sa increase in pressure, ang gagawin ng atay, maglalagay po siya na mas maraming cholesterol doon sa ugat. Bakit po? Kasi kailangan maging makapal yung wall ng artery. Sanhi ng mataas ang pressure. Diba? Kung mapapansin niyo po, yung hose na ginagamit ng mga bombero ay mas matibay kaysa hose na ginagamit ng mga hardinero. Kasi yung hose ng bombero ay kailangan mataas ang pressure para yung tubig na pampatay ng sunog ay magkakaakyat po dun sa mataas na sulok ng building if ever na nasusunog po siya. Unlike yung hardinero, di ba? Wala namang hardinero naman na nagdidilig ng tugtok ng mga ng halaman, usually dun sa puno lang, di ba? And therefore, hindi naman kailangan na magiging masyadong mataas ang pressure. So habang tumataas ang blood pressure, habang lumalapot ang dugo, palapot ng palapot ang dugo, and dun sa sikip ng diameter ng artery at saka sa lapot, maaring babagal na yung daloy at the end point ng arteries. At ito po would result doon sa pagkaklat ng dugo. So pag nagklat ang dugo, then wala pong dugo na makakarating doon sa part na sinusupply niya ng oxygen at saka sustansya. And with that, maaaring magkaroon ng either stroke or heart attack. Depende kung anong ugat po yung babara. Make sure with all those mga fatty foods pati, okay, yung mga drinking spree, and then yung mga pag-inom kung ano-ano mga inumin, kung maaari po, huwag niyong kalimutan uminom ng sapat na daming tubig, which is 50 ml per kilogram body weight per day. At kung kayo po ay umiinom ng purified water, wala po yung minerals. At kung walang minerals, hindi rin ma-hydrate ang inyong katawan. So, samahan nyo po yung tubig na iniinom nyo ng ionic mineral drops. Kung maaari po, 20 drops 4 times a day. It will be not only preventive, pero ito po ay makakatulong na ma-detoxify din kung ano mo yung mga inumin o yung mga pagkain na kakainin nyo during the holidays. So ito muna yung aking masabi ngayon. Back to you, Michelle. Maraming salamat po, Water Doc. Mga ka-ionic, gaya po ng sinabi po ni Water Doc, tayo po ay uminom ng sapat na dami ng tubig araw-araw.
At yung inumin po natin ay purified drinking water at lagyan po natin ng Ionic Mineral Drops. Para po sa formula ng proper hydration, maaari po kayong pumunta sa pinakamalapit po nating tanggapan o kaya naman ay bisitahin po ninyo yung ating YouTube channel na Ionic Minerals Philippines. Makikita nyo po doon kung paano nga ba yung pag-inom ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Okay po mga ka-Ionic, ang segment po natin ngayon ay problemang pangkalusugan, itanong kay WaterDoc. Dito po ay bibigyan po namin ng solusyon at kasagutan ang inyong mga katanungang pangkalusugan. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong magpadala ng inyong tanong o mensahe sa ating text lines. Ang text line po natin sa Smart ay 0999-788-7512 at sa Globe naman po ay 0917-770-7925. Maaari rin po kayong mag-post ng inyong tanong sa comment section ng ating YouTube channel at Facebook page na Ionic Minerals Philippines. Huwag po ninyong kalimutang ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong pong location. Sa location po mga ka-Ionic, ang inyong pong city or municipality at gayon din po ang inyong province o lalawigan. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang nito. Atin pong pakinggan ang sinabi ni Brother Bo Sanchez, kilalang Catholic preacher at best-selling author, patungkol sa ating WaterDoc na si Dr. Renato U. Paragas. You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear. Tumutok lamang sa ating programang Tubig at Mga Mineral. Pakinggan ang mga paraan na pinakanatural at pinakasimple sa paglaban sa mga karamdaman at sa pagpapanatili ng malakas na katawan. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Handog sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Nagbabalik po ating programa ang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Mga ka-Ionic, maraming salamat po sa mga tao po ngayon pa lang ay nagla-like na at nag-share ng ating live program sa ating Facebook account or timeline. Maraming salamat po. At gayon din po sa mga nagpapadala na po ng kanilang mga katanungan at bumabati po sa atin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. At welcome din po sa mga bagong listeners po natin dyan. Sa radio man po yan o kaya ay sa ating Facebook Live at YouTube channel. Naway subaybayan niyo po kami araw-araw dahil marami po tayong matututunan dito sa ating programa. Ngayon po mga ka-Ionic ay umpisahan na po natin ito pong pagbibigay daan sa inyong mga katanungan. May katanungan tayo dito WaterDoc. Ito po ay galing kay Ma'am Lisa ng Taguig City. WaterDoc, kahit po ba chronic na yung Hepa B, kaya pa po bang makagaling yan ng Ionic? Salamat po. Ma'am Lisa, hindi ko masabi pero wala namang masama pag subukan nyo po mo. Kasi pagdating doon sa ganyan sakit, wala pang nadidiscover, so no harm in trying. Usually, ang nagiging approach ko po dyan is ayon kasi kay Dr. Pirjak Anton Bichamp, na siya po yung tinatagurian na pinakamagaling na doktor sa mundo. Ang sabi po niya, pagdating po sa kahit anong klaseng infection, yung pinakasanhi po niyan ay yung tinatawag natin na na madumi ang internal environment.
Kasi ang role ng mga mikrobyo sa mundo, sila po ay tagalinis ng mga dumi. Kaya kung kayo po ay nanonood ng mga commercial sa TV at ang product na ini-endorse po ay yung mga cleansing agents tulad ng detergent, dishwashing liquid, yung mga bleach, pinapakita nila lagi na yung maduming bagay, punong-puno yan ng mikrobyo. Pero yung malinis na bagay, halos walang mikrobyo ang andyan. So kung gawin din natin yan, panatilihing malinis ang ating internal environment, walang role ang mikrobyo po dyan. Kaya may mga iba na paulit-ulit na nakakaroon ng infection kasi ang ginagawa nila is pinapatay nila yung mikrobyo. Pero hindi nila binabago yung environment na kinaroroonan ng mikrobyo. Ang gagawin po natin dyan is hindi natin papakainin yung mga mikrobyo para sila po ay mamamatay. Kasi anything na hindi pinapakain, mamamatay po dyan. Okay? So, try nyo. Kasi ang ating concept na tubig at mga mineral, unang-una, ang tubig po, siya yung pinakamagandang panlinis. Kaya kung tayo po ay naglilinis kahit anong bagay, di ba, kasama dyan yung tubig. Secondly, yung mga minerals po na available sa atin, dito sa Ionic Mineral Drops, ang pangunahing element po niyan ay magnesium chloride. At ayon kay Dr. Pierre Delbet, ito po ay dating back 1912, siya po ay naghanap ng pinakamagandang pangontra doon sa mga infection doon sa sundalong nasugatan during the First World War. At na-discover niya sa lahat ng mga bagay, ang pinakamagandang pangontra sa infection ay itong magnesium chloride. Kasi ang ginagawa ng magnesium chloride, pinapalakas niya yung capability ng white blood cells na sila po yung sundalo ng ating katawan na patayin at alisin ang mikrobyo by as much as 300%. Plus, yung paggamit ng selenium, ang selenium kasi is kontra sa virus. And hepatitis B po is a viral infection. Ang zinc po ay nagpapalakas din ng immune system. So, sa paggamit ng tubig, magnesium chloride, selenium at saka zinc, ako maniniwala ako na makakatulong na makorek po itong hepatitis B nyo. Although, hindi tayo magic. Meaning, pag ininom nyo siya ngayon, bukas makalawa, mawawala na yung hepatitis mo. Lalo-lalo na chronic po yan. Ibig sabihin ng chronic, matagal na po na nandun sa inyong katawan. Pero since wala naman kayong makikitang solusyon, sa tingin ko, wala naman masama na subukan mong gamitin yung ating Ionic Mineral Drops. So, for your trial, unang-una, wala kayong iinumin kundi tubig lang. Ang tubig na inumin nyo ay 50 ml per kilogram body weight per day. So, kunin nyo muna ang inyong timbang in kilograms, hindi po pounds sa kilos. Pagkatapos, i-multiply mo ng 50. Yun po yung total volume ng tubig na kailangan nyo inumin araw-araw. Ulitin ko po, wala kayong iinumin kundi tubig lang. Kasi ang tubig po lang po ang nakakalinis. Ngayon, dun sa tubig, lagyan nyo po ng Ionic Mineral Drops, 20 drops 4 times a day. Ito po ay iniinom 30 minutes bago almusal, pananghaliang hapunan, at bago matulog sa gabi. Ngayon, para alam ninyo kung paano inumin yung tubig, pwede kayong pumunta dun sa aming YouTube channel, Ionic Minerals Philippines. Check nyo po, panoorin nyo yung ating video dyan on proper hydration. Para alam ninyo kung paano inumin yung na-compute nyong tubig. Okay? And then, sa selenium naman, ang pag-inom po niyan is 20 drops 3 times a day. Ito po ay iniinom 30 minutes bago almusal, pananghalian, at bago matulog sa gabi. Ang zinc ay 20 drops twice a day. Ang pag-inom po niyan is habang ikaw ay nag-aalmusal at habang ikaw po ay naghahapunan. Kasi pangit po ang lasang zinc. Karamihan ng mga patients natin nadudual po siya. So para matakpan yung lasa po niya, pwede nyo inumin habang kayo po ay kumakain. Okay? And then, observe nyo lang. And then, isa pa is, kumari po, iwasan ninyo ang pagkain ng mga matatamis na pagkain. Okay? Ang kainin nyo po ay yung natural na pagkain na nilikha ni Lord.
Tulad ng sariwang gulay, sariwang prutas, bagong katay na karne, bagong huling isda. Huwag yung mga nasa bote, lata o yung plastic container. Okay? And kumari din, avoid fast foods kasi doon yung makikita ng pagkain na hindi po angkop doon sa inyong kalagayan. And hoping na yung nabanggit ko sa inyo ngayon ay makakatulong po sa inyo. Keep me updated sa inyong condition. Maraming salamat po, Water Doc. Naalala ko tuloy, Doc, yung papa ko, Doc, noon. Sabi kasi, Doc, ng uncle ko, nakakwento kasi yung uncle ko, Doc, nagkaroon din daw yung Doc ng hepa. Kasi nung napunta siya, Doc, sa Maynila, kung ano-ano na yung kinakain at iniinom niya, kasi bago sa kanya, tinatry niya lahat. Tapos nung nagkaroon, Doc, ng hepa, umuwi siya ng probinsya, pinauwi daw nila uncle ng probinsya kasi ngayon nga nagkasakit na. So, instant dito, Doc, sa probinsya, kinakain niya gulay, prutas, at tubig lang din yung iniinom niya. So, dahil dan, Doc, gumaling daw yung papa ko, Doc. Pero that time po, medyo matagal yung process ng paggaling kasi wala pa tayong Ionic that time eh. Hindi, previously, matagal ng panahon din yon. Kaya yan po mga ka-Ionic, lesson po ito sa atin. Mag-ingat po tayo sa mga kinakain po natin at dapat yung mga masusustansyang pagkain po yung kinakain natin. Dito po sa ating programa, ating pong tinatalakay na meron po tayong 6 essential nutrients. Yung carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. Yung carbohydrates, proteins, fats po, yan po yung elementary pa lang, alam na po natin yan. Yan po yung Go, Grow, at Glow Foods. Pero po yung minerals and water, yan po yung hindi po natin napapansin. Kaya dito po sa ating programa ay binibigyan po namin ito ng diin dahil kailangan din po ito ng ating katawan para maging malusog po tayo at makaiwas po sa mga karamdaman. Kaya sundin po natin yung mga pinapayo sa atin ni Water Doc dito po sa ating programa. Okay, may mga katanungan pa tayo dito, Doc. Ito, may sunod tayong katanungan. Ito po ay nanggaling kay Ma'am G ng Mandaluyong. Sabi po niya, ano po kaya ito, Doc, nangyari sa tuhod ko? Namaga po siya na parang mayroong tubig sa loob po. Sana po matulungan niyo po ako. Yan lang, Doc, yung sabi niya. Salamat po. Pag namaga po yung tuhod at mayroong edad, usually ang in-entertain po natin is osteoarthritis. Actually, ito po yung ang osteoarthritis po kasi, ang sanhi niyan, ayon kay Dr. Batman Hellich, is yung kakulangan ng tubig sa katawan. Ganito po yun Ang joints, lahat ng joints po ay area kung saan yung dulo ng dalawang buto po ay nag-uumpugan. Okay? Tulad dun sa tuhod. Ngayon, kung hindi kayo pala inom ng tubig o kaya mahilig kayo uminom yung mga nakakapagtuyong mga inumin, mawawala po itong tubig na ito. And with that, ang dulo ng dalawang buto ay mag-uumpugan. And with that, mapupudpud muna yung cartilage. Ang cartilage po ay yung isang smooth na structure na siya po yung tumutulong sa pagdulas ng dalawang butong nag-uumpugan. Example po, kung kayo po ay kakain ng fried chicken, di ba? Pagka nakain nyo na yung laman, makikita nyo yung puting part ng buto na nasa dulo ng buto, di ba? Cartilage po yan. Ang anak ko, mahilig kumain po niyan yung mga cartilages, okay? Ngayon, pag tinanggal nyo yung cartilage, makikita nyo yung magaspang na part ng buto. So, pag napudpud po yung cartilage, sa hindi ng kakulangan ng tubig dun sa tuhod, may expose po yung rough part ng buto. And with that, nakakakos ng pain. Okay? Yun ang aray. Ngayon, usually, ang ginagawa, yung nakakaramdam ng aray, umiinom po ng pain reliever. So, ibig sabihin ng aray dyan is ipahinga para makarecover. Kaso, umiinom ng pain reliever, lalong nakikiskis, lalong napupudpud yung dulo hanggang magiging matalas na po yan. So, pag severe na yung damage ng buto, kahit sa pagtayo lang, aaray. Plus, magkakaroon po ng swelling. Normally kasi, yung tubig dyan sa joints ay nanggagaling sa ugat na nagsusupply dun sa bone marrow. Yun ang excess water. Okay? Pero kung hindi ka palim ng tubig,
walang excess water na magkapunta po dyan, kaya natutuyuan yung joint. So, ang gagawin ng katawan is mag-deposit siya ng tubig dun sa area na yon para matubigan yung loob. Kaya namamaga po yan. Okay? So, kung gusto nyo i-correct, ang solution po dyan is tubig na merong ionic mineral drops. 50 ml per kilogram body weight per day. Gawin nyo ngayon kung medyo namamaga, isa kalahating litron tubig, lagyan nyo ng 20 patak na ionic, inumin nyo po yan every 4 hours. Okay? Samahan nyo din ng selenium, 20 drops 3 times a day, at saka zinc, 20 drops twice a day. Since kayo po ay taga Mandaluyong lamang, siguro mas maganda kung makapunta po kayo sa aming office sa Cubao. Okay? Check nyo po sa FB page, Ionic Minas Cubao, at sila po ang magbibigay ng tamang reseta at kung paano ayusin po ang inyong complaint doon sa inyong tuhod. Maraming salamat po, Water Doc. Mga ka-Ionic, sa mga nakikinig po dyan sa radyo at nanonood po sa aming Facebook Live at YouTube channel, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, wag na wag po kayong mahihiyang magpadala po sa amin ng inyong mga katanungan. Ang text line po natin sa Smart ay 0999-788-7512 at sa Globe naman po ay 0917-770-7925. Maaari rin po kayo mag-post ng inyong tanong o mensahe sa ating Facebook page o YouTube channel na Ionic Minerals Philippines. Pakilagay po ang inyong pangalan at ang inyong location. Magbabalik po kami makalipas lamang ng ilang paalala. The power of Pilit. A natural energy booster. Provide extra energy. Overpowering strength. Tremendous speed. Awesome stamina. Energizes. Leads. Equips. Tireless. Exemplary performance. Elite is a dietary supplement. The best hydrating fluid. Contains more than 60 major electrolytes. Elite. When God created the world, He provided us with all the basic, essential nutrients the human body needs to live happy and healthy. However, man invented various foods and beverages as substitutes for the nutrients perfectly designed for a healthier body. The deviation compromised the human body to function at its optimum, resulting in numerous diseases. The best way to restore lost health is to return to the very basic, nature. Eat real foods created by God and not processed, refined, instant foods without any nutritional value. Foremost, drink water supplemented with Ionic concentrated mineral drops only because it contains lots of healthy minerals that assist in the vital functions of water in the body. Ionic concentrated mineral drops is the world's most potent, 100% natural, food-grade sourced Ionic, health-giving mineral supplement from Great Salt Lake, Utah, USA. God-created nutrients are greater than man-made solutions for health, well-being, and longevity. Upang ang mga kabataan ay mas maging malakas at malusog, bumalik sa kalikasan, dagdagan ang sustansya sa katawan. Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral, susi sa malusog na kabataan. Nais mo bang manumbalik ang iyong kalusugan? Bumalik sa kalikasan, dagdagan ang sustansya sa katawan. Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan.
Nagbabalik po ating programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Mga ka-Ionic, muli po kami nagpapasalamat sa mga tao pong nagla-love react at nag-share po ng ating live program sa kanila pong newsfeed or Facebook account or timeline. Maraming salamat po. At gayon din po sa mga bumabati sa ating text line at sa ating Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po mga ka-Ionic ay pagpatuloy po natin ito pong pagbibigay daan sa inyo pong mga katanungan. Katanungan dito, Doc, galing po ito kay Sir JR ng Bulacan. Sabi po niya, magandang araw po, WaterDoc. Tanong ko lamang po, Doc, kung ano po ang pwede ko pong inumin o kainin para po tumaas ang white blood cells ko po, Doc. At platelet ko din po. Kasi po, nag-chemo po ako sa sakit ko na colon. 80 lang po ang platelet ko. At yung WBC ko po naman ay 3.9. Minsan, 4.3 po pag nagpa-laboratory po ako. Hindi po ako makemo kung ganyan po ang resulta ng laboratory. Pang 7 session ko na po, Doc. Sana po, Doc, matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Sir JR, ako personally talaga ay hindi ko i-recommend yung chemo, no? Ang chemotherapy kasi is actually as the term implies, chemical po 'yan. And any chemical sa ating katawan is actually toxic. So, maaari ito po ang nanira ng inyong bone marrow, kaya hindi kayo gaano nagpo-produce yung mga blood cells na binabanggit ninyo. Hindi ko lang alam kung papayag po kayo na sabihin ko sa inyo na huwag nyo na ipapatuloy yung papakimo. Instead, gumamit po kayo ng ating mga natural na paraan para dun sa inyong cancer. Ako po ay, ang nirecommend ko po sa mga cancer patients, number 1 is water. Okay? Uminom ng daming tubig. Kasi ayon kay Dr. Feridun Batman-Helij sa kanyang libro tungkol sa cancer, ang sabi niya, ang kakulangan ng tubig ang sanhi ng pagtubo ng cancer sa katawan. Kasi kung kulang kayo sa tubig, 4 na physiologic disruptions ang mangyayari na siya po yung magiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao. Itong 4 na physiologic disruptions po ay una, damage to the DNA. Pangalawa is the failure of repair to the damaged DNA. Ang pangatlo po is receptor downregulation at ang pang-apat po is yung suppression of the immune system. Kung kulang po kasi kayo ng tubig, yung mga acidic metabolic waste ay hindi po naitatapon. And with that, nagiging acidic yung internal environment ng cell. Pag nangyari po yan, masisira po yung DNA. Ang DNA po, siya po yung nagdidikta kung ano po yung nagiging behavior ng cells habang siya po ay lumalaki. So, normally, ang behavior ng cell is pag nakamit nila yung full growth, okay, at dumikit na sila sa kanilang mga kapitbahay, dapat ang paglaki niya ay dapat tumigil. Pero since ito hindi na normal na DNA, hindi siya susunod dun sa ganyang patakaran. Instead, ang cancer cells kasi they are selfish cells, okay? So, tuloy-tuloy siyang lumalaki hanggang lulusubin niya yung kanyang mga kapitbahay. Diba? It's like yung isang kapitbahay ninyo, malit ang lote, kailan gusto niya malaking bahay. Kaya sasakupin niya yung part ng lote nyo. Diba? Of course, magagalit kayo kasi inangkin niya yung part ng lote nyo na hindi naman dapat. Ganun po ang nagiging behavior ng cancer cells. And ang katawan po natin, kung mayroong problema, kaya naman niyang ayusin. Kasi meron namang kakayahan Pero kung kulang sa tubig, hindi po siya masusuplayan ng sapat na sustansya para ma-repair yung damaged DNA. So yung damaged DNA, mapababayaan. And with that, magiging abnormal ang kanyang behavior. Ngayon, kung kulang po sa sustansya ang isang cell, ang gagawin niyang paraan para yung mas importanteng part ng cell ay manatiling maayos. Okay? Ngayon, ang mga cells doon sa kanilang mga membrane, merong mga receptors po yan.
or sensors. Ang mga sensors na ito is made up of protein. So kung kulang ng sustansya for repair, pipilitin ng katawan na kunin itong sensors na ito. Kasi sila po yung least important part ng cell. Pag nawala po itong sensor sa merong cell membrane, mawawala po ang magbibigay ng information dito sa pinaka-control part ng cells para sabihin kung anong nangyayari sa labas ng cell. Now, normally nga, tulad na nabanggit ko, pag sila po'y dumikit sa kanilang kapitbahay, dapat meron negative feedback na huwag nang lumaki. Pero since kinahoy ng cell yung mga sensors na ito para buhayin lang yung mas mahalagang part ng cell, mawawala itong sensors at walang magsasabi ngayon dito sa control nila na nakamit na yung full growth. So, without the negative feedback, tuloy-tuloy na lalaki ang mga cells, okay, na magiging tumor or yung cancer cells. And next is yung suppression of the immune system. Ang ating immune system, kaya niyang patayin o sirain yung mga pre-cancerous cells. However, pag kulang ang katawan ng tubig, instead dun sa defense, sila magpo-focus. Sila ay magpo-focus ngayon dun sa distribution ng tubig. So with that, mapapabayaan yan. So dahil hindi nga nasira itong pre-cancerous cells, mapapabayaan maging cancer cells, yun, magiging cancer na po yan. At ayon kay Dr. Batman-Hellich, dapat itong 4 na disruptions ay maganap para tuloy po ang pag-develop ng cancer cells. Kung isa dito ay hindi maganap, hindi ho magkakaroon ng cancer. Okay? So, ako usually, ito po yung inuuna kong isuggest sa patients. Wala silang ibang iinumin, tubig lang. At 50 ml per kilogram body weight per day. Binibigyan ko rin ng selenium ang patient with cancer kasi ang selenium po is noted by the Chinese studies na binabawasan niya by as much as 50% yung morbidity as mortality rate ng isang cancer patient. So, ang binibigay ko po dyan is 20 drops 3 times a day. And then, yung pagkain, dapat ang kainin niyo po yung special diet, which usually is a vegan diet. Kasi ang cancer cells, gustong-gusto nilang acids. So, kung maaari, iwasan ninyo yung karne. Okay? Kasama po yung isda. Purely vegan po ang diet. Ngayon, meron po tayong listahan ng special diet, kung anong pwede nyong kainin. So, kung pwede po, pumunta ko kayo sa aming office. Check nyo po dun sa FB page, Ionic Minerals Philippines. Hanapin po ninyo yung pinakamalapit na branch namin sa inyo. Puntahan nyo po siya. Katapos, humingi po kayo yung special diet. Pagkatapos, magpaturo din po kayo kung paano gamitin ng tama yung ating ionic mineral drops, yung selenium, at yung water requirement po ninyo. Okay? And hoping na matulungan niya kayo. Maraming salamat po, Water Doc. Ayan, ito'y patungkol sa colon cancer, mga ka-Ionic. Kung natatandaan ninyo, palagi namin kinikwento dito, yung isang client natin na na-survive niya yung colon cancer. Hello po sa inyo, sir, kung nakikinig ka po dyan ngayon sa ating programa. Ayan po, yun po yung, siya po ay tinaningan na din ng doktor na pinuntahan niya. Ngunit, nung napunta siya dito kay Water Doc, ay sinunod po niya yung mga turo po ni Water Doc o yung mga payo po ni Water Doc. At ngayon po ay buhay na buhay pa rin siya. So, yung taning na binigay ng doktor ay parang din po, ang nangyari, nalunasan po yung kanyang karamdaman. Dahil po sa ating konseptong tubig at mga mineral. Okay po? Yung mga cancer patients po dyan, ayan po, kung mayroon po kayong mga karamdaman na, ayan po, kung kayo po ay cancer patient at hindi pa po kayo nagtitake ng ating Ionic Mineral Drops o hindi pa po kayo sumusunod sa ating konsepto, kung maaari po pumunta na agad sa pinakamalapit po nating tanggapan at tuturuan po kayo na makasamahan po natin para malunasan po yung karamdaman pong yan. Okay po? Huwag na pong antayin na lumala pa po yan ng lumala. Pumunta na po agad, mga ka-Ionic. Okay?
Sa mga nagtatanong po pala kung saan po mabibili ang ating Ionic Mineral Drops at iba pa pong MRI products, kung kayo po ay nakikinig sa radyo ngayon, magpadala po kayo ng mensahe at sabihin po ninyo ang inyo pong location para ma-refer po namin kayo sa pinakamalapit po naming tanggapan sa inyong lugar. Kung kayo naman po ay nanonood sa aming Facebook Live at YouTube channel, yung address po and contact details ng aming mga branches ay naka-flash po yan sa monitor at nasa comment section din po yan ng ating Facebook page na Ionic Minerals Philippines. Nandyan po yung mga Facebook links ng ating mga branches. Paki-follow nyo po yan mga ka-Ionic. Sa mga tao namang pong mahilig mag-order online o yung ayaw nang lumabas ng bahay, para mas convenient po sa inyo, maaari kayong mag-order sa aming online stores. Ang online store po natin ay sa www.ionicminerals.com o kaya naman ay sa www.ionicminerals.com.ph. Lagi po nating tandaan, ang spelling po ng Ionic ay letter I-O-N-I-Q-U-E. Yan po yung ating Ionic Mineral Drops. At sa mga bago pa lamang po palang gagamit o first time pa lang na magte-take ng Ionic, kung maaari po ay pumunta po sa nearest branch po namin sa inyong lugar para maturuan po kayo ng personal at maipaliwanag po sa inyo ng maayos. Okay po? Mga ka-Ionic, magbabalik po ang ating programa makalipas lamang nito. Hello to our friends and clients in the Philippines. I am Bruce Anderson, the CEO, President, and co-owner of Mineral Resources International, or MRI. Our company's primary mission is to improve global well-being through mineral nutrition. Thus, we supply Ionic CMD, elemental selenium, elemental zinc and copper, and Elite to the Philippines. We manufacture the world's most powerful, 100% natural, food-grade sourced Ionic, health-giving mineral supplements, harvested from the Great Salt Lake in Utah, USA. MRI, Concentrated Mineral Drops, or MRI CMD, branded in the Philippines today as Ionic CMD, is our creation, and so we claim that we produce the original, authentic, genuine CMD. For more than 50 years, our reputable and verifiable company continues to produce the all-natural, high-quality, pure, potent, fast-acting, complete, balanced, proven, safe, trusted, convenient, economical mineral supplements. Many companies have tried copying our products, but they never succeeded because our products are manufactured with so much love and dedication to help improve your health and well-being. Today, I take this opportunity to extend my sincerest gratitude to all of you for your loyalty, your continued patronage of our products, and for your amazing testimonials that encourage many others also to take our products and enjoy the awesome, fascinating health benefits that we have witnessed for more than 50 years of our company's existence. Your trust and confidence in us have truly kept us working harder, and you also made this world a better place to live in. Thank you very much, and mabuhay po kayong lahat. Para po sa ating announcement, mga ka-Ionic, ngayong Christmas season ay sarado po ang lahat ng ating tanggapan sa December 25, 26, 30 at January 1, 2024. Bukas pa po ang lahat ng ating branches sa araw ng December 27, 28 at 29. Maliban na lamang po dito sa Naga City, sarado po tayo sa December 29 dahil may activity po tayo niyan.
Hanggang December 28 lamang po ang office natin ngayong taong 2023. Ang susunod po nating office schedule sa lahat ng aming branches ay sa January 2, 2024. Araw po yan ng Martes. At check-up day din po yan dito sa Ionic Minerals Naga. Sa check-up day naman po sa ibang branches, pakitingnan po yung FB page ng branch po na malapit po sa inyo. Kung kayo po ay taga Maynila o malapit sa Maynila, ang FB page po natin dyan ay Ionic Minerals Cubao. Sa Visayas naman ay Ionic Minerals Cebu. At sa Mindanao ay Ionic Minerals Davao. Maraming salamat po mga ka-Ionic. Nagbabalik po ating programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. WaterDoc para po sa inyong ads at advisory. Salamat po. Maraming salamat Miss Shay. Sa akin ads po ay kung kayo po ay taga Camarines Sur at kung kayo po ay umaalis sa inyong mga tahanan at wala kayong makainan dahil po sanhi ng inyong mga karamdaman tulad ng hypertension, asthma, diabetes, cancer, osteoarthritis, pwede po kayong pumunta sa Green Ralph Salad Bar. Ito po ay located doon sa ground floor ng SM City Naga. Sabi nyo lang doon sa nagsaserve po dyan kung ano yung karamdaman ninyo at sila po ay gagawa ng salad angkop po doon sa inyong karamdaman. Secondly, doon sa mga bumibili po ng Ionic CMD online, meron kasi isang company na nagbebenta ng Ionic CMD na nasa capsule form. Okay? Ang Berwan Rev Enterprises Corporation at ang IMRPC ay walang binebentang Ionic CMD na capsule, tablet, granules o in a powder form. Siya po ay nasa liquid form lamang. So, surin nyo maigi yung product na bibili nyo at huwag ko kayong magpaloko dun sa mga manloloko. Okay? So, ingat po kayo. Para sure yung inyong mabibiling Ionic CMD, kayo po ay mag-order online sa itong website www.ionicminerals.com o www.ionicminerals.com.ph. Dito nyo mabibili ang genuine at totoong Ionic CMD. So, back to you, Michelle. Maraming salamat po, WaterDoc. Ayan, mga ka-Ionic, meron po pala tayo, Doc. Isang mensahe dito, Doc. Galing po ito kay Ma'am Corazon ng Calabanga, Camarines Sur. Ayan, siya po ay nagpadala ng kanyang mensahe. Sabi po niya, thank you so much po, WaterDoc, sa prescribe niyo po sa aking Ionic, Selenium, at yung special diet po na tinuro niyo po sa akin. And thanks God po dahil magaling na po ako by the grace of God. Maraming salamat daw po, WaterDoc. Welcome po, Ma'am Corazon. Ayan. So, si Ma'am Corazon po, isa po sa ating mga pasyente. At ngayon ay magaling na siya. Ayan. Congratulations po, Ma'am Corazon. Okay, mga ka-Ionic, kayo pagpatuloy po natin itong magbibigay daan sa inyo pong mga katanungan. May katanungan po tayo dito. Ito po ay galing kay Sir Arnold ng Cavite. Good day po, WaterDoc. Ako po ay mayroong high cholesterol at elevated sugar. May maintenance po akong mga gamot, Doc. Dalawang gamot, Doc, yung binanggit niya. At ako po ay male, 43 years old. Night shift, at madalang lamang po yung pag-exercise ko. Ako po ay 95 kilograms. Makakatulong po ba, Doc, ang Ionic sa akin para po malunasan itong aking karamdaman? Salamat po, WaterDoc. Sir Arnold, ang magkakatulong po sa inyo ay yung ating concept na tubig at mga mineral. Hindi lang po yung Ionic. Ano po? You must always use Ionic together with water. Kaya nga ang programa po natin is tubig at mga mineral. Ang nangyayari po sa inyo is talagang malaking kakulangan ng tubig po ninyo. This is reflected po by yung matasang cholesterol level nyo at saka yung blood sugar level. Ang lagi kong binabanggit is fat and water, they do not mix. Ngayon, hindi ko alam kung gaano katangkat kayo, but yung 95 kilos nyo po, medyo mabigat. So, with this weight, I would recommend na hindi kayo bababa ng 5 litrong tubig araw-araw, which is basically 20 glasses of water.
Kung makapunta lang kayo sa office, bibigyan namin kayo ng reseta kung paano po inumin po ito. Okay? And then you have to take yung ionic mineral drops at 100 drops a day. Ito po ay iniinom 20 drops upon waking up in the morning, 30 minutes before lunch and supper, and at bedtime. And another 10 drops 2.5 hours after breakfast at saka lunch. Okay, so 100 drops po lahat yan. And then, samahan nyo rin ng selenium at 20 drops 3 times a day, and also yung zinc at 20 drops twice a day. In regards to your sugar, ang lagi ko naman binabanggit sa aming program na yung kakulangan po ng tubig sa utak ang sanhin ng pagtaas ng inyong blood sugar. So, hydrating will help improve itong level nyo. However, dahil sa laki nyo, I don't think that it will be easy na ma-hydrate ang inyong katawan. And kung mataas ang inyong blood sugar, meron tayong dietary restrictions po dyan. Kung maaari po, huwag kayong kakain ng kanin, pasta, mga root crops, mga flour products, lalo ang mga flour products kasi flour is sugary, pagkatapos nilalagay pa ng mga bakers ng karagdagang sugar that makes double sugar ang makukuha nyo with flour products. Iwasan nyo din pagkain ng mais, kalabasa, mga prutas po pag nahinog kulay dilaw, kasi pag nahinog po kasi ang prutas na dilaw usually matamis po sila. Okay, lalo-lalo na yung manggang hinog. And avoid din na pagkain ng mga imported na fruits. So anong kakainin niyo? Usually gulay, okay, fresh fruits and vegetables, gulay na bunga, 'di ba? Tulad ng talong, yung okra, sitaw, yung hilaw na papaya, bunga ng sayote, pwede yung kainin po yan. And then, you could eat lots of meat naman beef, pork, chicken, and fish. Okay? Ang animal products po kasi, they have a very low sugar level. Unlike yung mga nabanggit kong mga bawal, mataas po yung glycemic index nila and glycemic load. So, it is going to elevate your blood sugar higher. Okay? Pero ang meat products, huwag lang silang processed. Okay? Tulad ng yung tocino, longganisa, mga matatamis po yan. So, avoid nyo yung processed meat. Okay? Huwag kayong kumain ng mga pagkain na nando sa loob ng lata, sa plastic container, o sa bote. Ang kakainin nyo is laging sariwa, bagong katay, bagong ani, and then lutuin nyo po, but please do not add mga sweeteners. Okay? Magkakatulong po yan. Maraming salamat po, Water Doc. Mga ka-Ionic, ayan, kay Sir Arnold. Hello po, Sir Arnold. Sir Arnold, sumunod lamang po kayo sa mga sinabi po ni Water Doc. At I assure you po, gagaling po kayo. Sumunod lamang po kayo. Ayan, sa katunayan po, marami po tayong patotoo na magaling po sa karamdaman na hypertension at diabetes. Okay, marami po tayong testimonial niyan. At pwede nyo pong makita din yung testimonial sa YouTube channel po nating Ionic Minerals Philippines. Okay po? Mga ka-Ionic, tayo po ay inabot na ng oras ng pamamaalam ngayong araw. Kung kayo po ay mayroon pa mga katanungan, huwag po kayong mag-alala. Ay yan po ay sasagutin po yan ni Water Doc sa mga susunod po nating episodes. Kaya abangan lamang po ninyo at tutok lamang po kayo palagi sa ating programa. Water Doc, parting words na po. Maraming salamat, Miss Shay, for your company, at maraming salamat din sa lahat na naging bahagi ng ating program sa pamamagitan ng pagpadala ninyo ng inyong mga comments, sa inyong bati, lalo na yung inyong mga katanungan. And hoping na nasagot ko po ang mga tanong nyo na maayos. And hoping din na meron kayong natutunan na mga bagong bagay sa programang ito. Muli, maraming salamat sa inyong lahat, and God bless you all. Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc. At yung matututunan po natin, mga ka-Ionic, ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At huwag po nating kakalimutang manalangin palagi sa Diyos. Dito po nagtatapos ang ating programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Ako po si Ma'am Shay, at kasama natin si Water Doc na nagsasabing sa Ver1 Rev Enterprises Corporation at gamit ang produktong Ionic Mineral Drops, we are caring most daily.
Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan, hatid sa inyo ng Berwan Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc.